Ito, nakikita niyo ito? Ayan o. Si yung naka-jacket ng gray, yan siya po. Ito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pasakay ng eroplano. Inaalalayan ng bodyguard niya, inahawakan pa nga sa bayawang kasi mahirap na maglakad niyang mama eh. Ano ito? Tatakas ba ito? Magbabakasyon? Magpapagamot ba? Ano ba lakad talaga nito? Bakit papunta ng Hong Kong? Ayan po Nakita nyo? Inaalalayan siya ng kanyang mga bodyguard at alanganing oras ho ang biyahe nito kagabi. Lumipad mula sa Davao, patungo ng Manila, then Manila to Hong Kong. Ayan Anong problema nito? Bakit bigla siyang umalis? Diba? Diba sabi nga nila, hirap na maglakad, marami raw nararamdaman, pero ito biglang-biglang pag-alis. Ayan, So, ano ngayon? Ang ibig sabihin? Meron ba siyang iniiwasan? Siya ba'y magbabakasyon? Siya ba'y magpapacheck up kung meron na sakit? Sana wala naman sakit. Siguro walang sakit kasi bibiyahe. Inaalalayan nga lang dahil alam naman natin hirap na maglakad. Ang dating Pangulong Duterte. Bakit siya umalis ng bansa? Na nagmamadali, walang schedule, tahimik ang mga vlogger nila, tahimik ang mga DDS. Usually pag ang dating Pangulong Duterte ay nagbibiyahe sa abroad o dito sa mga probinsya kung saan may mga advance party yan, ang iingay ng kanilang mga vlogger, darating na, dumating na, dinudumog na ng tao, ganyan ang mga dating ng mga paliwanag ng mga DDS vlogger. Diba? Parang ginagawa nilang bayanin si Duterte. Pero ngayon, nakakabingi ang katahimikan ng kanilang kampo. Alam niyo po ba kung bakit tahimik ang mga DDFs vloggers? Naku po, isang malungkot na balita to para sa kampo nila Duterte. Ito po, nakita natin itong post na ito sa Facebook at ginawa nating video presentation. Panoorin po ninyo. Inilabas ng International Criminal Court, ICC, ang arrest warrant laban kay former President Rodrigo Duterte ng Sabado, Marso 8, isang araw makaraang kumalat ang litrato ng pagbiyahe niya patungong Hong Kong mula sa Ninoy Aquino International Airport nitong March 7. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, umalis si Duterte sa Davao City bandang alas 9 ng gabi ng March 6 patungo sa Maynila sakay ng Philippine Airlines Flight Number PR2829 at dumating sa Naya Terminal 2 makalipas ang 2 oras. Mula sa Maynila, nagbiyahe patungong Hong Kong ang dating Pangulo umaga ng Biyernes, Marso 7. Kasunod ng pagbaviral ng nasabing litrato ng dating Pangulo, napaulat na bumiyahe rin patungong Hong Kong Sabado ng umaga ang anak niyang si impeached Vice President Sara Duterte. Sa international news reports na nagkumpirmang nasa Hong Kong si Digong, sinabing kukumustahin nito ang mga Pilipino doon. Sinabi pa ng source na ang Philippine National Police, PNP, ang magpapatupad ng arrest warrant sa pakikipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization or Interpol. Wala pang opisyal na pahayag ang ICC tungkol sa warrant laban kay Digong as of posting. Si Digong ay nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa pagpatay umano sa libu-libong katao, kabilang ang drug personalities, sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Una nang napaulat na kasama rin sa iniimbestigahan ng ICC si VP Sara matapos ituro ng dating pulis at self-proclaimed Davao Death Squad member na si Arturo Lascanas sa pagpapatupad. Umano ng malawakang pagpatay sa mga hinihinalang kriminal sa Davao City noong alkalde pa ito ng syudad. So yan po ang dahilan. Inilabas na daw po ng ICC ang warrant of arrest ni Digong para sa kaso nitong crime for humanity. Ngayon po, sumunod na rin si Sara Duterte doon po sa Hong Kong. Pagkatapos nitong si Digong, sumunod na si Sara Duterte. Nako, mukhang umi-escape po na itong mga ano na ito itong mga Duterte na ito nako alam ko ang Hong Kong may ano rin diyan may ICC rin diyan ewan lang natin pero baka pwede naman damputin diyan yan sa Hong Kong. Isa lang yata ang nagsalita si Sal Panelo na hindi mo rin maintindihan kung papaniwalaan natin. Kasi sabi nga sa amin sa Batangas yung taong yan, 10 ang sinabi, 11 ang mali. Grabe 10 ang sinabi, 11 ang mali. Kasi sinasabi ni Panelo,
ay nagpunta raw ng Hong Kong at makikipag-usap sa mga OFW. Ano, piling presidente pa rin? O anong gagawin ng OFW? Anong gagawin niya sa OFW? Anong gagawin ng OFW sa kanya? Again, piling presidente ba? Kaya makikipag-usap sa OFW? O palusot lang yon? Anong kinatatakutan? Anong iniiwasan? Meron na bang warrant of arrest? Meron bang warrant of arrest galing sa Pilipinas? O galing sa ICC? Kasi dito sa Pilipinas, wala naman ako nababalita ang warrant of arrest. Although meron siyang mga kaso sa DOJ. Di ba? Inciting to sedition at kung ano pang mga kasong ipinala sa kanya. Nandyan pa yan sa prosecutor's office ng DOJ. Wala naman akong ibang kaso na nakapile sa korte at makakapag-issue ng warrant of arrest. Wala naman eh. So kung merong warrant of arrest, ay baka ICC kinatatakutan kasi yung ICC tahimik na rin ngayon. Hindi katulad ng nakaraang mga taon. Maingay ang mga complainant, abogado, at may connection sa ICC. Biglang natahimik ng ilang linggo na. Baka nga may warrant of arrest na. Baka natunugan ni Digong Duterte. Kaya kahit hirap maglakad, tumakbo papunta ng Hong Kong. Hindi naman tumakbo, lumakad. Di ba? Biglaan eh. 2 oras more or less na biyahe from Davao to Pasay Airport. Then Pasay to airport, diretso ng Hong Kong. Wala bang direct flight from Hong Kong o Davao to Hong Kong? Di ba meron naman yata? Kung naka-schedule yan na talagang walang emergency, meron direct flight eh. Davao, Hong Kong, Davao, di ba? International airport nga yung Davao Airport eh. So kung dumaan ng Manila, posibleng ang madalian ito. Kaya walang publicity, pati mga DDS vlogger ay tahimik, maaaring hindi nila alam o pinatahimik muna pansamantala para hindi mo palabog. Pero nakita pa rin, may nakakita pa rin ng pag-alis. Paano ngayon yan? Kung totoo man na inilabas na ng ICC ang warrant of arrest ni Digong, baka nga kaya biglaan ang biyahe. Kaya wala rin po nga publicity, wala rin nag-vlog at itinago po sa madlang people. Kasi tama naman yung sinabi ni Sir Mike Abe kanina na kapag si Digong ay aalis at pupunta sa isang lugar, halos parang gawin na nila itong Nazareno, gawin na nila itong Santo Niño, gawin na nila itong yung poon sa Antipolo, di ba? Parang gano'n na, Peña Francia, Sanaga, di ba? Parang halos gawin na nila itong poon. Na dumating na, pumapasok na, pinagkakaguluhan na, nagsasalita na, pero ngayon wala po kahit isang publicity or kahit anong post or vlog para po etong si Digong ay masabi kung nasaan at kung saan ito nagpunta. Di kung totoo na mayroon pong inilabas ng warrant of arrest ang ICC, di nagtago na, tumakas na. Di ba nga, si Bantag nga, nagtago. Si Harry Roque, nagtago. Di ba? Ano pa ba asahan natin kay Digong? Halos lahat yata ng mga makadigong ay mga nagtatago. Bakit? Kasi guilty. Di si Digong, guilty din. Fake news ba yung fake ba yung picture ng pag-alis? Naalala ko tuloy yung kasagsagan yung mga typhoon at pagbaha. Si Sara Duterte bigla rin umalis, pupunta ng Germany. Kung ano man ang ginawa niya ron. Tapos nang lumabas sa media yung picture na siya ay nasa airport, nagagalit. Bakit daw nilabas? Wala naman kung pwedeng itago sa panahong ito. Kahit sino pwedeng mag-video at mag-picture nang hindi mo alam. So kahit anong sikreto, pag dumaan ka sa tamang proseso ng pagbiyahe, makukuhanan ka at makukuhanan ka ng picture. Kaya nga, ito bang biyaheng ito, fake ba ito? Or talagang siya? Pero mukhang talagang siya. Kita naman yun, yung forma, di ba? Iyan naman talaga siya. Kung maglakad at inaalala niya ng bodyguard. Kasi nga alam naman natin, hirap siya maglakad. Di ba? So, ano ngayon yan? Paano ngayon? Yan yung mahirap. Wala namang iba. Talaga si Duterte yan. Yung nakatalikod. Ito nakatalikod na kulay parang gray na jacket na may nakahawak sa kanyang mama na bodyguard sa bayawang.
Kasi hirap maglakad. Siya talaga yan, pasakay. Yung pong masikip na lugar, yun po yung pinakapinto, umakit ng hagdanan, pinakapinto ng eroplano. Yan, no? Yan, pinakapinto ng eroplano yung inaakita na yan. So, ano yan? Yan. Yan ang tanong. Meron bang iniiwasan siya? May kinatatakutan ba? O ano yung kanyang biyahe? Ayan po yung ating tanong sa inyo. At ano po ang inyong masasabi? Malaya po ang kayong mga mamamayang Pilipino na makailam din at magtanong. Kayo man ay pro-Duterte o anti-Duterte o naman ang inyong paniniwalang pampolitika at iba pa. Ayan po. Ang akin lang pong sinasabi rito bilang political vlogger at nag-aanalisa rin tayo at nagbibigay ng opinion, kung hindi ito biglaan, maingay ang kanilang tropa. Napapunta ng ibang bansa, kakausapin siya ng mga OFW doon, dudumugin siya ng OFW, ganyan ang mga lingwahe nila eh. Mula sa bahay hanggang airport to airport, pinagko-cover dyan ang live. O kagabi ho nangyari yan eh. Kagabi, Friday. So ngayon nasa Hong Kong na. Baka talaga bang sa Hong Kong lang? Baka lilipat-lipat na niya ng iba-ibang mga lugar sa China. Alam naman natin ng Hong Kong kontrolado rin ng China. Baka sa susunod na araw, mabalitaan natin kung saan-saan ang lugar sa China. Pagka nagpalipat-lipat sa China at di bumalik, baka maisipan na nagtatago. Pero sa ngayon, wala pa naman tayong nakikitang warrant of arrest. Kaya nga tinatanong natin, kung merong warrant of arrest na kinatatakutan, saan galing? Philippine Authority or ICC authorities? Kasi meron ho siyang crime against humanity. Napakaraming complainant before ICC. Ang naghihintay, naghahanap ng katarungang panagutin si Duterte, si Bato de la Rosa at iba pa tungkol sa human rights violation. Ayun. So malaya po kayo. Naulit ko, magbabakasyon, magpapacheck up ba? Mayroong tinatakasan ba? Tumakas na ba? O ano talaga itong biyahe ni Digong Duterte? Okay? O kaya mga DDS, vlogger, at mga ang iingay nyo pagka si Digong Duterte ay nagbibiyahe. At may mga sinasabi ito, kahit na hating gabi, nagpe-press conference yan eh. Ang ingay ng mga DDS vlogger at mga supporters, nasaan kayo ngayon? Bakit kayo tahimik? Kasama ba kayong inutusang manahimik muna? Para akala nyo makakatakas o makakalabas ng hindi mapapag-usapan? Ay ba, paano ngayon pumutok na yan? No, akala ko ba, sabi niya haharapin niya ang kahit na sino. Haharapin niya ang warrant of arrest. May mga banta pa nga siya before na nakikipagbarilan siya sa mga manghuhuli sa kanya. Ay ano nga, dahil lang bakit biglang umalis? Hindi naman tayo naniniwala dun sa makikipagkita sa OFW. Sino ba siya? Hindi naman siya presidente. Bakit naman siya pakakabalahan ng OFW? Wala naman pwedeng maibigay yung siya sa mga OFW. Ang pinagkakaguluhan ng OFW, mga Pilipino sa abroad, ang presidente, kahit sinong presidente nag-a-abroad, sinasalubong yan, organize yan. Pero ito, hindi naman ito presidente. Hirap na nga maglakad, hirap na nga magbiyahe. Bakit napilitan at biglaan pa ng gabi ang biyahe? Anong meron? Yan ang tanong. Kayo mismo, mga nanonood nakikinig, anong meron? Anong nangyayari sa kanila? Bakit may mga pasikretong takbuhan? Takbuhan niya ba o lumalakad lang? Bahala na kayo. Please like, share ng video. Alam niyo po, galing kami ng Hong Kong, China at Macau. Nalibot namin yung tatlong lugar na yan nitong nakaraang linggo. At ngayon po ay ngayong araw ng linggo na ito po ang off day ng karamihan ng mga OFW nagtatrabaho sa Hong Kong. At maaari, pwede rin na baka ngayon pong araw na ito ay makipagkita si Digong sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Baka yan ang kanyang pinunta dyan, baka mangangampanya. Ngayon po, ito yung katibayan na si Digong talaga desperado na. Talagang gagamitin po siya ng mga senatorial balls niya at gagamitin siya ng kanilang partido para po manuyo sa isa sa pinakamaraming botante
sa labas ng bansa dyan sa Hong Kong. Talagang ano yan, talagang gagawin ni Digong ang kailangang gawin. Kahit po empang-empang na, kahit po hindi na makalakad na maayos, kahit na parang mabubuwal na, kahit po may mga nararamdaman na, talagang gagawin ni Digong mga kampanya. Kung totoong mga kampanya to doon sa Hong Kong, gagawin niya ang lahat para lang makapanuyo, makapanguto muli ng mga OFW. Ganyan po ang gagawin niya. Kasi sa totoo lang po, malakas si Digong sa mga OFW. Dahil ang akala po ng ilang mga OFW ay talagang magaling ang ginawa ni Digong. Talagang magaling siyang presidente at marami siyang nagawa. Pero ang totoo, kahit ang mga OFW ay tinatarantado rin po ni Digong. Alam niyo po kung bakit? Kaya po mahal ang mga pagpapadala ng pera, kaya po minsan ay nade-deny ang padala ng mga OFW papunta dito sa ating bansa, papasok ng Pilipinas, kasi po tayo noon ay kasama sa listahan ng may mga matitinding kaso ng money laundering. Maruruming pera dito pinapadala sa Pilipinas, mga galing sa illegal, sa sugal, dito po pinapadala sa Pilipinas. Ngayon, ang mga OFW po ang naapektuhan. Isa na ako dyan. Bakit? Nagpapadala ako noon ng pampagawa ng bahay namin, hindi ko po maipadala. Bakit? Kasi po may limit. Kasi po meron daw, suspected daw ako sa anti-money laundering, mga ganon. Sabi ko, Sabi ko, pera ko yan, kinita ko yan sa YouTube at ipapadala ko pampagawa ng bahay. Pinakita ko pa litrato ng bahay namin na pinapagawa. Hindi daw pwede. So, naghanap ako ng ibang papadala ng pera sa ibang state ng Malaysia para lamang mapadala yung aking pera. Panahon ng pandemya yan. Ngayon po, Doon pa lang, 'di ba? Tinarantado na ni Digong ang mga OFW, pero hindi alam ng mga OFW kasi walang nagpapaliwanag. Ngayon, pupunta si Digong ng Hong Kong. Malay natin baka sa Blackman ito magpunta o sa katulad ng pinaggawaan o pinagganapan ng hakbang ng mautog ng mga kulto ni Kibulok doon sa Hong Kong. Yung parang basketball court, baka doon nila ganapin 'yan. 'Di ba? Kung alin man po ang katotohanan diyan, kay lumabas ang ICC warrant, nagtago si Digong, natakot si Digong mahuli, or pumunta talaga siya sa Hong Kong para mangampanya, isa lang ang ibig sabihin yan. Talagang si Digong po, kahit na sobrang tanda na, matandang hukluban na, isang bulate na lang hindi pumipirma, ay talaga pong gagawin ng lahat para lamang po masave ang kanyang anak. Para masave mula sa impeachment, para manalo kuno itong kanyang mga senatorial balls. Itong 9 o 8 plus 1 diretso sa Inidoro, or 9 senatorial balls ni Digong na sigurado kung mga pupulutin po sa kangkungan dahil ayaw na po ng taong bayan sa mga cronies ni Digong, sa mga kaalyado ni Digong, dahil ang mga Pilipino po ngayon ay kumikiling sa mga nagtatanggol sa West Philippine Sea at hindi po sa mga pinapabayaan lamang ang West Philippine Sea. Kaya ngayon po, kung totoo man, may ICC, may warrant of arrest, talaga magtatago na si Digong. O kung mangangampanya naman, desperado na talaga, na kahit na sobrang tanda na, ay yayakagin pa din nila si Digong sa Hong Kong para lamang manguto ng mga OFW. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ay, dagdag ko pala, sumunod pala si Sara Duterte. Sumunod daw po si Sara Duterte. Ang pagkakaalam ko, si Sara Duterte ay pinaiimbestigahan din po sa ICC dahil po sa pagkakasangkot niya naman sa mga nangyari din na tukhang doon po sa Davao City noong siya ang alkalde ng Davao City. Di kung totoo man yan, na mga nagpupulasan na sila, naku po, talaga palang di ba? Sabi nga ni Secretary Boying Remulla, plight is a sign of guilt. Nako, kung totoo po yan, di guilty sila. So, yun lamang po. Mama chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first. Pakisubscribe niyo po ang ating kaibigan na si Sir Mike Abe. Sa napakaganda niyang video. Thank you po.